Hi guys, okay, another video, another topic tayo. So pag-usapan natin yung mga nababasa ko sa comment section ng mga pinopost ko, lalo na sa Blue Up, no? About Catches and Chesscat. Catches or Chesscat kay Miss Catrice and Miss Pilot Cheska, di ba? So, kasi nga, ang bilis daw ng mga pangyayari about sa kanila. Ang bilis naging sila, ang bilis nilang nag-click. Tapos, ayun, ang dami nang nangyayari. Like, di ba? So, hindi naman tayo ano doon kasi aware naman tayo sa mga kaganapan sa buhay nila. Pinopost naman nila online, nakikita naman natin sa social media. Pero kasi, based doon sa mga nagsasabi na sobrang bilis, parang hindi nagdaan sa pag-move on, parang walang pag-move on na naganap, lalo na kay Miss Pilot Cheska, which is, sa akin kasi, wala naman ako nakikitang mali, no? Hindi sa pagiging bias to. For me, wala akong nakikitang mali sa mga nangyayari sa kanila or sa mga decision nila na, ayun, mag-fit in together. Kasi nga, matatalino silang tao. Nasa tamang edad na sila, may tamang pag-iisip na sila. They both decided to be together, di ba? Kahit kasi minsan, sabi nila, parang hindi daw ganun ka bigat or kasakit yung mga pinagdaanan nila, which is wala tayo sa position para magsabi ng ganun. Kasi kahit tayo, alam nyo guys, minsan kasi, like, based sa experience at sa mga experience ng mga kakilala ko, siguro kayo din makaka-relate, okay? Minsan kasi guys, kahit galing tayo sa mga traumatic experience na relationship, kahit galing tayo sa hard and heart breakup, alam mo yon, pag kahit galing tayo sa pag-move on na iniingatan natin yung sarili natin. Iniingatan natin yung sarili natin makakilala ng bago kasi baka mauwi lang ulit sa ganon. Iniingatan natin yung sarili natin na wag na ulit masaktan, dinidistansya natin yung sarili natin sa mga taong muling lumalapit sa buhay natin. 'Di ba? Hindi tayo nag-entertain ng ganun-ganun lang. Pero guys, eto 'yun. Sabi nga nila, may magic ang pagmamahal. Alam mo 'yun? Kasi kapag na-meet mo yung taong mutual yung feelings mo, mutual yung tawag dito, pangunawa nyo, kahit na lang sa feelings, mutual yung feelings nyo, magbabibe kayo together. Like, lahat ng pag-aalala mo, lahat ng lahat ng doubt, doubt mo sa sarili mo, lahat ng what ifs mo, lahat ng, alam mo yun, yung takot mo, wow, mawawala at mawawala siya. Like, alam mo yun, ilang tao yung ini-skip mo sa buhay mo. Kasi nga iniingatan mo yung sarili mo. Iniingatan mong wag nang mangyari ulit sa'yo yung mga nangyari sa'yo. Dinidistansya mo yung sarili mo. Pero kapag nakilala mo yung taong to, mawawala lahat ng pag-aalinlangan mo, lahat ng pag-iingat mo. Kapag alam mo na same kayo ng nararamdaman, kapag alam mong mutual yung feelings na nafe-feel nyo, mas nagpo-focus ka na dun sa excitement, sa happiness, sa sweetness, sa kilig. Relate ba kayo o hindi? Okay, sa mga naka-experience dyan, yung kahit ilang taon kang nagmo-move on, ilang taon mong binubuo yung sarili mo, tapos, ayan na, may mga nanliligaw sa'yo, pero dinidetach mo automatically kasi nga galing ka sa traumatic breakup or experience ng relationship. So, gusto mong maging assure ka, gusto mong maging sure ka sa mga susunod na tao sa buhay mo. Pero kapag dumating yung tao na makakapagpa-feel sa'yo ng mutual feelings, makakapagpa-feel sa'yo ng, alam mo yun, compatible kayo sa isa't isa. Mawawala lahat yan guys. Mawawala lahat ng alinlangan mo, mawawala lahat ng tanong sa isip mo, lahat ng kaba, ng takot. Ang mafe-feel mo, excited kang makausap ng taong to. Excited kang makasama tong taong to. Happy ka kasama tong taong to. Alam mo yon? Yun yung yun yung sinasabi ko na, kasi ewan ko, kasi nung na-meet, galing din ako, naka-experience na ako ng isang napaka-traumatic na relationship, like, or moving on. Like, ang hirap ng pinagdaanan ko, halos 2 taon. Ang dami kong nireject sa buhay ko ng mga tao na gusto ulit pumasok sa buhay ko. Kasi nga, iniingatan ko na yung sarili ko, ready na ako na lang. Like, hindi ko na kailangan ng kahit na sinong tao kasi nga dahil sa karanasan na yun. Pero nung na-meet ko, yung present partner ko,
Guys, ang bilis ng swak ng aming samahan. As in, na para bang hindi ako nanggaling sa halos depression na naranasan. 'Di ba? Alam kong alam kong hindi lang ako or si Miss Jessica yung nakaka-experience ng ganito. Marami kayo. Like example, my partner also ngayon, galing din siya sa traumatic experience or breakup or hiwalayan na sobrang nakakadurog na halos akala niya hindi na siya makakabangon. Pero same kami nung na-feel, nung nagkakilala kami. Mutual yung feelings na nararamdaman namin na as in, walang alinlangan, walang takot, walang kinimerot. Basta, ang goal namin maging masaya kami pareho. Maging happy kami pareho. So, yun yan. Tingin ko, may mga taong ganon. Yung kapag na-meet mo, yung sabi nila, ano yun, compatible soul or soulmate. Kapag na-meet mo talaga siya, lahat ng alinlangan mo sa pakikipagrelasyon, lahat ng takot mo, lahat ng, alam mo yun, what if mo sa pagpapapasok muli ng mga tao sa buhay mo, mawawala. Mapupunta siya sa excited kang makilala siya, excited kang makita siya, excited kang makasama siya. Kasi nga, masaya ka, dun ka masaya. At same kayo ng nararamdaman. Ewan ko kung kami lang nakakaranas nun. Kami pa lang nakaka-experience ng ganun. Pero guys, kung na-experience nyo na, comment kayo kung agree ba kayo or disagree. Kasi, totoo naman, like, kahit gano'n mo pa ingatan yung sarili mo, kahit, oo, nandun tayo, pwede natin ingatan yung sarili natin. Pwede tayo maghinay-hinay. Hinay-hinay muna kasi nga, di ba? Ganun yung nangyari sa'yo. Pero yun nga, yun talaga. Hindi ko, basta proven yun, na kapag na-meet mo talaga yung taong same vibe kayo, kahit galing ka pa sa napakasalimuot na breakup, as in, magfi-fade lahat ng alinlangan mo. Mapapalitan siya ng excitement at wala kang maiisip kundi take the rest. Talaga. Magre-risk ka talaga na sumugal ulit sa taong to. Kasi nga, gusto mo. At feel mo na gusto mo siya makasama sa buhay mo. Gusto mo siya maging parte ng buhay mo. So, ititik mo lahat ng risk ng mga nakaraan mo or ng tawag dito, pag-iingat mo sa sarili mo para sa taong to. 'Di ba? Hindi mo na maiisip na paano pag nasaktan ako, paano pag niloko niya ulit ako, paano pag, 'di ba? Yung mga paano na 'yan, as in, lahat 'yan mapapalitan ng gusto ko na siyang makita, gusto ko na siyang makasama. Ang saya-saya ko kasama tong taong to. So, hindi makaka-relate yung hindi pa nakaka-experience nun. Pero for sure, marami nang naka-experience ng ganito. At marami nang makaka-relate. So again, yon, hindi na yung mga taong ganito, hindi na sila kailangan i-push pa na try nyo lang naman, baka lang naman, kasi sila mismo, mutual yung mafe-feel nila sa isa't isa, na magbabibe silang dalawa, na kaya nilang maging masaya, magkasama. Like, alam mo yun, basta, I just experienced this. At alam kong ganito din yung na-experience ni Miss Cheska when she met Miss Catrice. At so many more out there na naka-experience ng ganito. So, sa mga nagsasabi na sobrang bilis, baka maging rebound lang, guys, alam natin, kapag yung mga ganitong tao na magiging rebound sila, alam nila sa sarili nila yon if magiging rebound lang ba sila sa relasyon na yon or hindi. So, minsan hindi tayo aware kasi nga nakapokus tayo na mahal natin yung tao. Pero, if you feel mutual and sincere doon sa tao ngayon, why not to take the rest, di ba? Kasi gano'n naman sa pagmamahal. Kailangan mo laging sumugal, whatever it takes, at kahit na anong maging kapalit nun, as long as you do your best and you do your part. So, yun lang. Thank you for watching. It's me, Jolina, yung Shakalang Kalipin sa Saudi Arabia.